punta muna tayo dito mga kababayan sa interview kanina ni Sir Ronald Llamas patungkol po mga kababayan dito sa wait lang, highlights ko lang para makita ninyo. So eto mga kababayan, sabi kasi dito sa nakita nating interview ni Sir Ronald Llamas, China may protect Duterte from ICC arrest warrant. Ayon po sa isang analysis or isang political analysis expert na si Sir Ronald Llamas. So ngayon, pakinggan po natin yung kanyang interview dito po sa Teleradyo. Kinikredit po natin ito sa Teleradyo. Hindi po yan natin, kanila po yan. Gagawan lamang po natin ng reaction video. Eto, i-play na po natin mga kababayan. Teka muna, from the grapevine, kasi kayong nakakaalam niyan, di ba partner? Yung mga political analyst, may network yan. May grapevine, may mga marites. At saka si Llamas, sakto. Matagal na kasi hinihintay ito. Dahil usually, 7 years yung pagitan, no, sa pagsampa ng kaso at saka yung paglabas ng international warrant. No? So, last year, mga ikapitong taon yan. Kaya last year, hinihintay pa yan. No, siguro medyo tumagal dahil marami silang mga kaso. Halimbawa si Netanyahu sa Israel at saka si Putin sa Russia. Kinasuhan nila. Kaya baka medyo na-delay ng konti. Okay, kaya pero inaasahan naman yan last year pa. At ako, from my vantage point, inaasahan ko yan last February. May balita ako na lalabas yan last February. No? At kaya hindi naman ganun nakakabigla. Pero mukhang itong paglabas today, officially, nung notice ng Interpol, mukhang may basihan naman. Pero until it happens... kita nyo sinasabi kasi dito mga kababayan, lumabas today yung notice ng Interpol mga kababayan. Ayan maliwanag sinasabi ni Sir Ronald Llamas. Alam naman po natin, si Sir Ronald Llamas, kaibigan ni na Haydarian mga kababayan, and then kaibigan ni Tall Models of Manila, and then mga kababayan, alam din naman natin na malalapit po sila like sa ICC mga kababayan, and then nakakakuha sila ng impormasyon doon. So ngayon may sinasabi siya dito na may lumabas na notice mga kababayan dito po sa Interpol ngayong araw. Kasi nga naman kung titingnan nyo, si Duterte bukas pa ang uwi, 11 pa. Kaya yung sinasabi nung iba na may 7,000 na naghahanda para arestuhin si Digong mga kababayan, kung ngayon na-arestuhin, walang katotohanan yan. Dahil nga, ibinalita natin kanina madaling araw na bukas pa nga ang uwi ni dating Pangulong Duterte, March 11 mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. No, until lumabas, siyempre, nasa level yan ng conjecture at saka marites. No, pero mukhang lalabas naman if not today, this week. Yan. Mukhang malakas naman yung mukhang kanyan mukhang chismis galing kay Doris. Mukhang naman yan. Hala. Hindi pa, teka muna. Diretso tayo dun sa implikasyon. I think yun ang pinaka-importante. Will it be good for President Bongbong Marcos kung... Yes, tama. Sabi dito, presidential advisor ni Pinoy yan, si Llamas. Yes. I-enable niya yung arrest sa dating presidente. Nakalaban na nila ngayon politically. Will it be good for the administration or will it be bad? Good! Ay na yan! Mas makakabuti yan sa administrasyon ni PBBM kung sakaling maaresto yang si Duterte mga kababayan. Kasi makikita ng taong bayan ngayon na sa panahong ito ni PBBM, walang politikong mataas, basta nagkasala ka, kailangan mo magbayad. Sheet ay mas makakatulong sa kanila. Tama! Dahil yung dati pang sinasabi na crimes against humanity, medyo makakatotoo na. At kung totoo na hindi na babalik si Digong sa Pilipinas, maghihintay na siya sa Hong Kong o sa China, lalong titindi yung dating sinasabi ng gobyerno na yung mga Duterte ay pro-China. Tama! Kaya dalawa na yan, yung crimes against humanity at saka yung pagiging pro-China. Pero magiging malaking factor din na kung totoo natatakbuhan ni Digong itong kasong ito, talagang sasampalin niya yung kanyang sarili. Dahil sabi niya last year sa Quadcom, ang tagal-tagal naman ang ICC. Sabi dito, asa na yung ICC ninyo? Wait mo lang. Wait mo lang. Kung talagang yung mga naghahanap dyan sa ICC hintayin nyo lang. At sana pag dumating yung time na si Duterte ay aarestuhin na, dapat samahan ninyo. Lalo na yung mga umiiyak-iyak dyan na nanawagan na sasamahan nila. Etong sina Bato de la Rosa, handa silang magpakulong mga kababayan para kay Bato de la Rosa, para kay Digong. Sana magkatotoo yan. Sana tuparin ninyo yan. Kasi unang-una,
dyan namin makikita kung talagang mahal na mahal ninyo sina Bato de la Rosa at saka itong si Digong. Kasi mga kababayan isipin ninyo, noong mga panahon na kainitan itong isyong ito, bandang 2023 or 2022 mga kababayan, or 2024, di ba may isang tao na nagsabi na willing niyang samahan etong kanya mga kaalyado sa loob ng bilangguan kapag hinuli na ng ICC. So ngayon kapag ng Interpol. So ngayon kapag dumating na yung time na yon, sana makita natin yung mga taong nagsabi nun. Sana samahan nila etong si Digong mga kababayan at saka itong si Bato de la Rosa. Sana hindi fake news yon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. ICC, naiinip na ako. Sana bukas na. No, parang sinasabi niya wala siyang kinakatakutan mismo yung ICC. Pero kung siya ay magiging pugante, mismo yung kanyang sinasabi na siya ay hindi takot sa ICC ay parang mabe-burst yung bubble. No? Kaya paborito sa gobyerno sa balance sheet. Dahil kung maalala nyo, February 2023 ay inamin na ni ex-Human Rights Harry Roque na pumapayag ang gobyerno, lalo na si Bongbong Marcos, na papasukin ng ICC. Kahit sinasabi ng gobyerno na hindi sila makikipag-coordinate, hindi sila makikipagtulungan, pero pag dumating ang ICC, through the Interpol, ay wala silang choice. Diba? I-implement ito. So, ibig sabihin, Sek, sa basa mo, paninindigan na ng administrasyon. Kung mga hindi na magkikimikimim, hindi na itatago. I-enable talaga na, tutulungan nila ang Interpol to execute the warrant of arrest. Tama! Yun na yun mga kababayan, yun na yung pinupunto natin. Kaya nga hindi natin maintindihan kung bakit sinasabi ng mga taga-suporta ni Digong na fake news daw. Yung binabalita dito ay napakaliwanag naman eh. 'Di ba mga kababayan? Oo nga na andudun pa rin yung stand ng ating gobyerno na hindi makikipagtulungan sa ICC pero hindi natin pwedeng pigilan na mag-imbestiga ang ICC. Pero kapag nga sa Interpol na kasi mga kababayan yan, ibang usapan na po yan. Ibang usapan na yan. Mismong si Roque na nga mga kababayan na nagsabi niyan way back 2023 na sinasabi niya mga kababayan, 2024 pala, na sinasabi niya mga kababayan na bukas ang gobyerno daw ni PBBM na makipagtulungan dito sa ICC. Kaya okay po yan ang galing kahit iba naman yung sinasabi ng gobyerno po natin. Pero maliwanag naman po na sinasabi din ng gobyerno natin ngayon na kapag ka-Interpol na yung gumalaw, kumilos, wala tayong magagawa kundi gampanan yung obligasyon po natin. So ngayon, anong fake news doon? Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Correct. No? At sinabi na nila yan last year, sinabi na nila yan kahapon, na wala silang choice daw. Wala talaga. Hihingiin ng ICC na i-implement yung international warrant through the Interpol. Na mukhang lalabas yung official notice today. Muka, no? Muka. Until it happens, it didn't happen. Pero mukhang mangyayari today yung official notice ng Interpol. Pero baka malito yung mga tao, no? Yung mag-i-implement ay yung miyembro ng Interpol. Sino yung miyembro ng Interpol? Yung Philippine National Police. Akala ng mga tao ay magpaparachute dito yung Interpol at ICC para i-implement yung international warrant. So, paano? Teka lang. Yan, ng ICC sa Interpol at yung Interpol i-request sa Philippine National Police na miyembro nila to implement yung international warrant. Paano po ma-implement ng PNP natin na miyembro nga po ng Interpol kung wala dito si Digong, nasa Hong Kong siya? Baka dramatic pagbaba sa aeroplano. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan unawain natin ang PNP ngayon. Unawain muna natin ang PNP ngayon. Unawain muna natin ang gobyerno natin ngayon. Yung mga nagyayabang dyan na nasan yung hintay-hintayin nyo lang. Di ba mga kababayan, unawain muna natin yung sinasabi ng PNP ngayon na wala silang natatanggap na mga arrest warrant. Unawain muna natin yan. Baka magulat na lang yung mga taga-suporta ni Digong isang araw, o baka magulat na lang tayo isang araw nag-iiyakan na yung mga taga-suporta ni Digong. Kaya nga mga kababayan, sabi ko, di ba lagi ko naman to sinasabi kahit kagabi pa, na hayaan natin maging kampante sila. Hayaan lang natin. Okay lang na sabihin nila na fake news yan, walang problema. Okay lang na sabihin nila mga kababayan na walang katotohanan yan, walang problema. Mas maganda ngayon maging kampante kayo. Para isang araw magulat na lang kayo, may habang nangangampanya yung isa, pinupusasa na,
at habang umaattend ng proclamation rally yung isa, aakyatin sa entablado at bigla ang pupusasa na. Kaya nga okay lang yan. Maging kampante muna kayo ngayon. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Oo, pwede kaya yun? Gagawa ng eksena na ganun? Pwedeng ganun. Pero malaki rin yung possibility na kaya umalis si Digong ay medyo may nagsabi sa kanila na meron na siyang international. Wait lang, basahin natin yung comment ni Audi Lennon. Sabi dito, red notice ang matatanggap ng PNP, Sir Jake. Kaya nga po unawain muna natin ngayon ng PNP. Warrant. Kaya pwedeng hindi na bumalik si Digong. No? Dahil yung China kasi, miyembro yan ng Interpol. No? Nasa liderato yan ng Interpol. Kaya kahapon kasi mga kababayan, wala pa akong idea kung etong China, member ng Interpol. Kaya nasabi ko mga kababayan, eto correct natin ngayon ha. Kaya nasabi ko kasi kahapon, napakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ang pagkakaalam ko, kapag ka si Duterte nagtago na sa China mga kababayan, hindi na siya makukuha ng Interpol doon or hindi na maaaresto. Etong si Duterte mga kababayan, sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ng Interpol sa law enforcement ng China mga kababayan. Yun pala naman, eto pala pong China ay member din ng Interpol. So kahit magtago pala etong si Digong sa China, wala siyang magagawa kung hindi. Lalo na kapag bumaba doon yung arrest warrant sa China mga kababayan with Interpol, wala magagawa ang law enforcer ng China kung hindi arestuhin eto pong si Duterte. So maliit ang mundo. Maliit ang mundong ginagalawan ni dating Pangulong Duterte. Kung sakasakali na lumabas na talaga yung arrest warrant at pinadaan na talaga sa Interpol. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sila yung isa sa unang makakaalam na may international warrant. Hindi malayo na sila ay mismo ang magsasabi kay Digong na umalis na ng Pilipinas dahil may international warrant. Grabe, hindi no? nakakagulat. No? Oo. Kaya ang punta niya ngayon ay sa Hong Kong. Mukhang hindi naman siya pumunta ron para lamang sa isang rally or para pumunta sa Hong Kong Disneyland. No? Nakapunta ka na ba ron, Doris, sa Hong Kong Disneyland? Oo naman. Para maganda sundutin yung sinabi mo na hindi pwedeng hindi nababalik. Pero with his age and mobility, ibig mo sabihin kakanlungin siya ng China? Kung hihingiin niya sa China yon, halos sigurado ako na siya ay poprotektahan ng China. Grabe, hindi no? naman tago, no? Hindi naman linggid sa atin na siya ay pro-China. Correct. Mabas nga yung decision ng UNCLOS na pinapaboran tayo. Anong sabi niya? Ay, papel lang yan, dapat itapon sa basura. Tama. Half-jokingly, ano ba masama na maging probinsya tayo ng China? Correct. Hindi lingid sa atin na siya ay pro-China. Kaya poprotektahan siya ng China. Kasama yung kanyang anak na si VP Sara kasi kasama niya ngayon sa Hong Kong May posibilidad din ba, Sek, na hindi na rin babalik si Sara? May ganong posibilidad dahil sinama nila. Di pag hindi na bumalik si Sara Duterte, mga kababayan, wala na tayo vice-presidente. Pag hindi na bumalik si Sara Duterte, mga kababayan, paano yan? Wala nang impeachment trial. Kasi wala na si Sara Duterte, mga kababayan, magpapakalayo-layo na. Hindi, charot lang. Kanyas, yung main testigo ng ICC, no, sa kaso sa crimes against humanity labang kay Digong, isinama niya si Sara doon sa kanyang testimony na kasama si Sara sa crimes against humanity. Pero ang tingin ko ay hindi naman i-issuehan pa ng international warrant si Sara dahil hindi siya yung principal. Ayun, This point kasi yung principal ang i-issuehan ng warrant, which is Digong and possibly si Bato. Correct. Kaya tingin ko babalik pa naman si Sara. No, tingin ko gagawin nila, mag-o-observe sila sa Hong Kong kung ano mangyayari. Yung kanilang mga abogado magpa-file ng motion for reconsideration o magpa-file ng kaso sa Supreme Court na hindi kinakailangan payagan ng ICC na i-implement yung international warrant. So, may mga pampayan, mga legal procedures para questionin yung warrant na yan. Habang naghihintay. Tama lang yon, ubusin ninyo ang pera ninyo. Ano po, tama lang yon mga kababayan, ubusin nila yung pera nila sa pagtatanggol sa kanilang mga sarili. Kasi pag naubos na yung pera nila mga kababayan, hindi na nila may pagtatanggol yung kanilang sarili. Pero imposible din mga kababayan kasi sa dami ng pera na nadali nila, ika nga mga kababayan di umano, sa bansang ito, mukhang mahihirapan silang ubusin yon. Ngayon mga kababayan, kung titingnan po natin, dalawa pala yung posibilidad na mangyari. Pagkatapos ni Digong, kung sakali man na lumabas na yung arrest warrant itong si Digong, pagkatapos pala niyang maaresto mga kababayan, ang isusunod pala yung tumatakbong senador. Naniniburado sila sa loob ng China. Doon sila maghihintay kung ano magiging resulta niyan. Alright. Huwag mo kalimutan, Doris, Alvin, last year, sinabi rin ni Kwan yan
ni Digong. Kung i-implement yung international warrant na yan ng ICC, ay imamasaker ko sila. At pagkatapos ko silang imasaker, ako ay magpapatiwakal. Yun ang sabi niya last year. Ang hindi niya siguro alam, ang imamasaker niya ay hindi naman ICC o Interpol. Ang imamasaker niya ay yung miyembro ng Interpol, yung Philippine National Police. Tama. Kaya hindi alam na yun ang kanyang imamasaker. So exciting days. Exciting. Yeah, exciting days. Exciting Pero talaga, partner, go. Kasi kagaya niyan, ang tanong ko, ano ang implikasyon nitong development na to dun sa pagtakbo ni Digong as mayor ng Davao? Kasi sa atin, kahit na nga nakakulong, pwedeng tumakbo, pwedeng pang manalo. Hindi ba? Tama. May implikasyon yan sa kampanya. Dahil ang lalabas dyan, tinatakbuhan niya yung kaso. Tama. Yung crimes against humanity. Yung pinagmamalaki niya na wala siyang kinakatakutan ay medyo sasabog. So yun yung una na magiging epekto sa kanyang kampanya. At Eto maganda tong komento ni Ma'am Janelle. Sabi dito, kung aware ang China na mahina na ang mga Duterte, malamang itatakwil na din ng China dahil walang pakinabang si Digong, lalo na't lumalaban na ang Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Kaya nga 'di ba mga kababayan, alam nyo, kung sakali na ang mangyari dito, si Duterte ay hindi na bumalik at magtago sa China, tapos samahan pa nitong si Sara Duterte, katapusan na ng political career nila. Bakit mga kababayan? Sino pa ang boboto sa kanila? Nagtago na nga sila, tinakasan na nga nila. Kung sakali man tinaguan nila, tinakasan nila yung mga obligasyon nila at yung mga aligasyon na ibinabato sa kanila, sino pa mga tao ang maniniwala na inosente sila? Di ba mga kababayan, kung sakali natakasan po nila ito. Kaya nga mga kababayan, kung ito ay makikita at malalaman ng China na mahina na ang imahe ng mga Duterte dito sa ating bansa, pihadong itakwil nga yan. Itatakwil ng China yan, mga kababayan, kasi nga wala na silang pakinabang dito sa mga Duterte. Ano pa yung magiging pakinabang nila sa mga Duterte kung sakasakali na makita nilang mahina na ang mga ito, lalo na at lusag na ang kanilang political career dito po sa ating bansa. Di ba mga kababayan? Kaya malaki talaga yung posibilidad na mangyari yung sinasabi, yung komento ni Ma'am Janelle, na baka itakwil din sila soon ng bansang China. Baka nga ilaglag sila, mga kababayan, sa Interpol. Ano po, ipagpatuloy pa natin? tatamaan sigurado rito yung kanyang mga kaalyado, yung kanyang pamilya. Dahil yung kanyang mga kaalyado at yung kanyang pamilya, umangat lang naman yan dahil sa kanya. Kung siya ay guguho, madadama yung kanyang mga kamag-anak at yung kanyang mga kaalyado. Okay. Pero hindi pa rin siya matatanggal sa Davao kung sakaling mananalo siya as mayor dahil kinakailangan ng final decision sa kanyang conviction. Correct. So hindi naman siya ang tatamaan dyan yung kanyang mga kaalyado. Tama. Sige. Sek, thank you. Pasensya na ubusan tayo ng oras but very good insights again. As salamat. always, thank you Sek. Maraming salamat. Mabuhay ka. Salamat din. Thank you. Thank Ingat. you. Maraming salamat. Mauna kayo, no? Lalo na yung So ito, cut na natin dito mga kababayan. Maliwanag naman yung sinasabi dito ni Sir Ronald Llamas, mga kababayan, na mukhang lalabas ngayong araw yung red notice or sa mga susunod na linggo, mga kababayan. Or this week, mga kababayan, mukhang lalabas yung red notice laban po dito kay dating Pangulong Duterte. So abang-abangan lang natin, mga kababayan, kung ano ba yung mga mangyayari at magiging kabanata nito pong issue pong ito. Kasi napakainit talaga, sa totoo lang, napakainit po talaga ng issue pong ito, mga kababayan. Kaya nga yung mga didisit dyan, nanggagalaiti na. Oy, tatandaan ko yung mga nagsabi dyan na mahal nila si Digong at handa silang magpakulong. Aabangan ko kayo kapag si Duterte ay inaresto na ng ating mga law enforcer. Kung sakali man na lumabas na talaga yung arrest warrant at ipinadaan na sa Interpol, mga kababayan. Aabangan natin yung mga nagsabi dyan na handang samahan si Duterte at handang ibuwis yung kanilang buhay para kay Digong. So sana samahan ni Philip Salvador si Duterte kapag inaresto na. Kasi 'di ba sabi niya, handa niyang ibigay yung kanyang buhay para kay Digong. So aabangan natin kung totoo nga ba yan. Ano po, kasi pag hindi totoo yan, pag hindi nila nagawa yan, dapat wag na kayong tumakbo sa line-up ni Duterte.